Yun nga, sabi ko, kausap ko yung asawa ko, ano, isusugal mo ba yung ganun? Paano kung hindi ko ipasa? Tapos, kung kunyari, makapasok man tayo dito, sigurado bang makakuha ng trabaho? Yun yung iniisip ko nung time na yun. Kaya, hindi ko rin talaga, hindi namin pinurso yung, ano na yun yung option na yun Yun. Wala lang. Gawa lang tayo ng video. Sumashot ako Woo! GSM. Oy, namimiss ko na yung GSM. Dating nasa Pilipinas ako, puro yung GSM Blue. Sarap yun Pero ngayon dito, hindi ko na alam. Ito, Bacardi. Diba? Kaya yun nga, nung gusto ko na ikwento yung yung dati nasa Pilipinas ako na yung nagdidesisyon kami ng misis ko na kung magka-Canada ba o hindi, no? Kwento rin natin, di ba? Minsan lang to kasi sa pagbablog ang mahirap gawin, hindi yung paggawa ng video lang yung pag-iisip ng kung ano itatopic, kasi para iniisip ko rin, hindi naman yung basta-basta lang na itatopic ko na magsasalita lang ako ng ganito. Gusto ko yung kapupulutan ng aral ng mga gustong magpunta rito sa Canada or pumunta sa ibang bansa, di ba? Ito nga, naisip ko yung naging decision namin kung paano pumunta rito sa Canada. Marami kasing mga options. It's either kung may pera ka, pwede kang student entry, MPNP, yung mga ganyan. Pero pagka kunyari wala ka talagang pera na mailabas, ito yung pinakamagandang paraan yung ginawa namin dito through work permit, 'di ba? Yung kaya ako nag-butcher kasi nung time na nag-decide kami na pumunta ng Pilipinas, pwede naman kaming kumuha ng pera. Pero kasi 'di ba nasa office nga kami sa government office. Pwede kaming maglabas ng pera, kaya lang ilo-loan namin. Yung uutangin namin sa company namin para lang makipagsapalaran papunta sa ibang bansa. Naisip kasi namin, kung kunyari ilo-loan pa namin yung pera, tapos ang entry is student entry. Yung problema kasi sa student entry, malaking pera na yung kailangan mong ilabas, tapos isusugal mo pa kung ipapasa mo or hindi yung course na a-applyan mo. Hindi pa yun. Tapos kung kunyari na ipasa mo yung course na in-applyan mo dito sa Canada, kung makakakuha ka ba ng madaling trabaho sa course na kinuha mo rito. Yun yung nagiging critical sa mga student entry dito papunta sa Canada galing Pilipinas. Yun yung hindi namin nakikita nung time na pinag-iisipan namin to. Kunyari, kayo nasa Pilipinas, pwede tayo mag-student entry kasi may pera naman tayo di ba? Unang pipiliin nyo kung saan kayo pupunta, sa either sa Manitoba, sa Toronto, yung mga ganyan, kasi madaling mag-apply ng student entry, student permit. Ang tanong na hindi namin naisip nung time na iisip kung ano yung entry na maganda, kung yung papasukan namin na pagiging estudyante, ako nga yung inaano ng asawa ko si Rochelle. Yun yung parang pinaka inaano namin, kasi ako yung mas bata sa amin mas matanda yung asawa ko sa akin. Yun nga, na ako yung isusugal na papasok as student dito sa Canada. So okay na ganyan, pero tinanong ko siya, seryoso ka ba na
isusugal mo yung iuutang pa natin sa kumpanya natin sa gobyerno para gawing tuition lang papunta rito sa Canada. Tapos may sa akin, hindi ako confident na makakapasa ako sa sa kung ano man yung papasukan ko na, kasi ang tagal ko nang hindi naging estudyante. Alam niyo yun, yung feeling na hindi ka confident sa gagawin mo. Sabi ko, seryoso, kausap ko yung asawa ko na ito sigurado ka ba dyan na gusto mong isugal yung pera na uutangin natin para pumunta rito sa Canada at maging maging residente tayo dito sa Canada? Magkakaroon ba ako ng trabaho? Hindi ko pa actually hindi pa namin naisipin kung kunyari, kasi ang iniisip mo lang, ang minimum dapat dito pagka student entry ka is 1 million. Kailangan mo ng 1 million kasi pagka gusto mong mag-student entry dito sa sa Canada, kung hindi ka pa permanent resident dito or citizen, ang tuition mo dito as international student is triple sa tuition ng kunyari PR ka na or citizen dito. So kunyari ang tuition lang dito is 5,000 lang. Ta-times 3 mo 'yun. Kung kunyari international student ka na galing ka sa Pilipinas. 'Yun yung parang problema ng Kaya hindi option sa karamihan yung student entry dito kasi nga sobrang mahal. Yun nga, sabi ko, kausap ko yung asawa ko, isusugal mo ba yung ganun? Paano kung hindi ko ipasa? Tapos kung kunyari makapasok man tayo dito, sigurado bang makakuha ng trabaho? Yun yung iniisip ko nung time na yun. Kaya hindi ko rin talaga, hindi namin pinurso yung yung option na yun Kaya tinignan namin kung ano yung pwedeng gawin na lang na trabaho na work permit ang entry namin dito. Yun, nakaswerte nga kami tungkol nga sa pagbubutcher. Dalawa yung option namin, pagbubutcher o yung welding. Kasi nga, yun yung mabilis makapasok dito sa Canada Ewan ko, kung kayo man nasa Pilipinas pa lang, pag-isipan yung maigi kung ano yung mga yung possibility na maging entry dito sa sa Canada. Kung student permit kasi kung kunyari may pera kayo, kung meron kayong pwedeng ilabas na 1 million para tuition sa as student permit. Ang next na magiging tanong nyo is kung yung papasukan nyo ba na course dito sa Canada, makakakuha ba kagad ng trabaho? Hindi kasi ganun ka dali. Marami kasing nag-o-offer dito ng mga schools na murang tuition as international student pero hindi ka kagad makakakuha ng trabaho. Yun yung pinaka problema. Kaya dito pumapasok yung yung ginawa ko sa kapatid ko na sa sister ko si Jasmine. Yung food processing. Kasi bukod sa nakamura ako sa tuition, kasi nga parang program to ng Maple Leaf saka ng Assiniboine Community College, yung school dito na merong discount yung kunyari ako as employee ng Maple Leaf. Pagka meron akong gustong pumasok na kapatid dito, magkakaroon siya ng discount sa school ng Assiniboine. Basta sabihin lang na kapamilya ako or kamag-anak ako dito sa Canada. Imbis na 17,000 yung magiging tuition ng kapatid ko or kung sino man na kapamilya ko, ililess yun ng Maple Leaf. Sila yung magpo-provide ng makakalis ako. Magiging lang, parang 5,000 na lang yung 4,800 na nga lang yata Canadian dollars yung magiging tuition ng i-sponsor ni Maple Leaf ng company ko dahil nagtatrabaho ako sa Maple Leaf para lang makapasok dito sa Canada. Malaking bagay yun para makapasok dito sa Canada.
Tapos, ang kagandahan pa nyo, nakamura ka na ng tuition mo. Tapos, meron ka pang sigurado papasukan, which is yun yung pinaka mahalaga na pumasok ka rito na as a student. Meron ka ng siguradong papasukan na trabaho, either Maple Leaf or High Life or Sobeys. Maraming pwedeng pasukan kasi in demand yung trabaho ng pagiging meat cutter dito, yung yung food processing. Kumbaga, kung makapasok ka rito, matapos mo yung course na yon, marami kang pwedeng pasukan na trabaho. Hindi tulad nung iba na nag-o-offer sa ibang mga provinces, hindi sa labas ng Manitoba. Meron kasi mga mura na mga courses Kaya lang ang tanong, makakakuha ka ba kagad ng trabaho? Yun yung nagiging issue sa mga student entry dito sa Canada, sa mga Indian, sa mga Pilipino. Kumuha sila ng course dito, mura. Hindi naman sila kagad makakuha ng trabaho. Yun yung parang naging advantage nung ginawa ni Maple Leaf saka ni Assiniboine sa programa na to na ginawa ni Jasmine. Kasi tulad ni Jasmine ngayon, gagraduate na siya ng itong October 27. Na siya? Mag-a-apply uli siya ng work. Pero sigurado na yun na makakuha siya ng trabaho rito. Kasi sa High Life siya ngayon parang yung on the job training. Kasi yun nga, nakakasahod na siya. At least ngayon may experience na siya. Kasi hinto talaga yun sa PGWT niya. I-research nyo na lang tungkol yun sa PGWT na yun. Pero ang point doon is, mas madali na siya makakuha ng trabaho after niya makagraduate sa school ng Assiniboine, no? Yun yung nagiging problema kasi ng mga student entry dito sa Canada. So yun. Hindi, gusto ko lang ikwento. Hindi ko na nga alam kung bakit ako nag-video Pero yun, kasi nga lasing na ako. Kung meron pa kayong mga tanong sa akin about sa ibang entries dito sa Canada, or kung ano man yung bumabagabag sa inyo, kung kunyari nagdadalawang isip pa kayo kung gusto nyo bang mag ibang bansa dahil okay na yung trabaho nyo rito, kung kunyari sapat na ba yung trabaho, yung sinasahod nyo sa Pilipinas, kung gusto nyo pa bang, kung okay lang ba na mag ibang bansa pa kayo. Basta yung mga ganong tanong, i-message nyo lang ako. Gagawa natin ng video para makatulong sa inyo, no? Yun na, like, share, subscribe yung mga ganon na. Isang malupit na tuloy-tuloy na video lang to, no? Raw video to. Sabi nga ni Will Dasovich, this is a raw vlog. Sige na, like, share, subscribe yung mga ganon. Paalam.